Real talk, sinabi ni Naoya Inoue na nakakatakot itong si Morojun Akmadalib. Bakit? Narito ang buong kwento. Nagbabaga ang lungsod ng Nagoya, Japan ngayong papalapit na ang ika-14 ng Setyembre, kung saan magtatapat na ang pambato ng bansang Japan na si Naoya Monster Inoue laban niyan sa dating unified champion mula sa Uzbekistan na si Morojun Akmadalib. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lalaban si Inoue. Sa isang World Championship fight sa labas ng Tokyo Metropolitan Area, at hindi may kakaila ang init ng suporta ng mga taga Nagoya. Puno ang 17,000 seats sa IG Arena at maging ang mga bus stops at mismong Nagoya Station ay binabalot ng promotional images ng laban. Ayon kay Inoue, ito ang unang beses niya na lumaban dito sa Nagoya. Ang excitement niya ay doble. Ramdam niya na marami talagang naghihintay at susuporta. Ang laban ay mapapanood ng live sa NTT Docomo Lemino streaming service at ipapalabas din sa 74 ng mga sinihan sa buong Japan. Patunay na pambansang kaganapan ito. Matapos ang kanilang unang pagkikita sa press conference noong ika-12 ng Setyembre sa isang hotel sa Nagoya, kitang-kita ni Inoue ang kondisyon ni Akmadalib at ayon nga sa pahayag ni Inoue, sinabi niya na he looks in a great condition, so my first impression is that he's ready. I'm determined to win no matter what. Ngunit higit sa lahat ay tinawag niyang scary o nakakatakot na kalaban ang Uzbek star. Bakit? Una, dating unified champion, si Akmadalib ay naging WBA at IBF Super Bantamweight World Champion at napatalsik lamang matapos ang isang close decision laban kay Marlon Tapales. Matinding paghahanda. Ayon kay Hideyuki Iwashi, ang promoter ni Inoue at manager, ramdam niya ang determinasyon ng Uzbek at matindi ang training camp na pinagdaanan nito bago tumulak sa Japan. Pangatlo, kakaibang estilo at power. Si Akmadalib, mga kwento, ay kilala hindi lang sa bilis kundi pati sa matitinding kombinasyon, dahilan para tawagin siyang isa sa pinakamapanganib na makakalaban ni Inoue sa kanyang karera. At dagdag pa ni Iwashi, sinabi niya, ang isipin pa lang na magsasama sila sa isang ring ay nakaka-excite na. Sa tingin niya, ito ay magiging laban na pag-uusapan pa rin kahit 50 o hanggang 100 years mula ngayon. Habang papalapit na ang araw ng laban, dahil bukas na po yan, mga kwento. September 14, aminado si Naoya na itinuturing niyang pinakamahirap na laban sa kanyang karera ang pagtatapat kontra kay Morojun Akmadalib. Sinabi niya, I have a pretty clear image of what I want to fight, but there is nothing I can say here. Please look forward to the day after tomorrow. Anin Inoue, sa kabila ng kanyang 4 na mga titulo bilang undisputed champion sa Super Bantamweight Division, hindi niya minamaliit ang Uzbek challenger. Para kay Inoue, ang kombinasyon ng disiplina, lakas at matibay na karanasan ni Akmadalib ang dahilan kung bakit tinatawag niya itong nakakatakot na kalaban. Ngunit sa kabilang banda, mga kwento, ipinakita rin ni Inoue ang kanyang matinding kumpiyansa dahil sinabi niya, mas matindi kaysa sa dati ang naging pagsasanay niya sa isip at sa kanyang damdamin. Sinabi ni Inoue na gusto ko ang laban na ito ay mananatili sa aking alaala at sa alaala rin ng mga tagahanga. Pero ganun pa man, ang kabaitan ni Akmadalib dahil namigay siya ng traditional outfit mula sa Uzbekistan. Pero sa likod nito ay may delikadong banta dahil sinabi ni Akmadalib na isang suntok lang ay maaring magbabago ang karera ni Inoue. Mga kakwento, sa ika-14 ng Setyembre, bukas na po yan, masasaksihan ng buong mundo kung paano harapin ni Naoya Inoue ang isang tunay na hamon at kung mapapatunayan niya na kaya niyang talunin si Akmadalib, lalong titibay ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na pound-for-pound fighter sa kasaysayan ng boxing. Kaya ikaw, mga kakwento, kanino ka? Kay Morojun Akmadalib ba o di kay Inoue Naoya? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat, mga kakwento, sa inyong panonood. Pero baka naman, mga kakwento, ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Christine Azurin, kay kakwentong Double M Vlog, kay kakwentong Vinis Laban, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.